Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John, David Oro at John Ibanez. Pagkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Silipin na natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem! 64% ng mga Pinoy naniniwalang nasa tamang direksyon ng bansa ayon sa survey. Tandem! Refund sa generation charge ng Meralco, asahan na sa susunod na buwan. Tandem! Bangayan ng Kamara at Senado sa People's Initiative. Tapos na? Tinuldukan na. Ayun. Pero, may pero pa? signature campaign tuloy pa rin. Okay. Tandem! Yung nasawi sa landslide sa Davao de Oro, lumobo na sa 85. Search and rescue operations, itinigil na. Tandem! Ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, gumuho, isa patay, mahigit 50 sugatan. Tandem! At sa balitang pangkalakalan, 70% ng transaksyon sa pamahalaan online na. Tandem! Balita naman sa ibayong dagat, kagutuman sa Israel, pinangangambahan. Tandem! At siyempre sa balitang showbiz, lagay ng kalusugan ni Chris Aquino, naku, lalo pang lumala. Tandem! At ang tabayanan sa balitang pampalakasan ng latest mula kay Tandem Anthony Sunday. Tandem! Sa oras na 7 o 8 minuto makalipas na ang alas 6 ng morning, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig sa pamagitan po ng ating impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng sahod. Ngayon po ay araw ng Sweldo! Pebrero 15, taon 2024. Meron pa ba? Naubos na yata kahapon. Kagabi. Sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung makakasama, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita, 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang patungo sa ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y batay sa pinakuling survey ng Okta Research kung saan lumabas na 64% ng mga Pilipino ang naniniwalang nasa tamang landas nga ang bansa base na rin sa mga polisiya at programa na ipinatupad ng kasalukuyang administrasyon. Mas mataas ito ng 2% mula sa 62% na naitala noong Oktubre 2023. Naitala ang pinakamataas na porsyento bilang ng mga Pilipinong naniniwalang tama ang pamamalakad ni PBBM sa Metro Manila na mayroon pong 81%, habang pinakamababa sa Balance Luzon na 57%. Samantala, 21% naman ang hindi naniniwalang nasa tamang direksyon ang Pilipinas. Nagawa ang naturang survey noong December 10 hanggang 14 sa 1,200 respondents. Tandem! Ito, magandang balita sa mga senyora. Sa mga senyora de palengke ko, tsaka senyora de palengke, senyora de kusina. Ayan. Asahan na po ang refund ng mga consumer ng Meralco, Manila Electric Railroad and Light Company sa susunod na buwan. Ito po ay matapos na magbigay direktiba ang ERC, Energy Regulatory Commission, na ibalik ang parte ng kanilang malaking dagdag singil ngayong buwan dahil hindi pa raw malinaw ang basihan nito.
At kaugnay nito, tiniyak po ng Meralco na magre-refund sila sa March billing. At ayon po kay spokesperson Meralco Joe Saldariaga, kahit 5 sentimo lamang kada kilowatt hour ang refund, 10 piso naman ang ibabalik sa mga consumer para po sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 20 pesos naman ang ibabalik sa mga consumer para po sa 10 centavos kilowatt per hour ang refund. Tandem! May dagdag ko lamang dyan, Senyor. Sinasabi ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta, hindi maaaring gawing batayan ng Meralco yung mataas na generation charge. Okay. Sapagkat meron naman daw pangsalo na dito. Kasi merong mga planta. Sinisingil sila na di ba? Oo. Merong ganun eh. Sinisingil. May nakaano na eh. So, ang aasahan po natin sa March billing, itatapyas po yan. Okay. Nailabas na yung billing nitong Pebrero. Okay. Yan po ang aasahan po nating good news sa susunod na buwan. Ito pa isang good news sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Good news yan, ha? Good news ito. Okay. Good news ito sa PI nila. Nagkasundo na sina Senate President Juan Miguel Zubiri. Bati na! Nagbati sila. Malaki pala nagagawa ng araw ng mga puso. Ng tradisyonal na puso, ano? Nagbati na po sila ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Wala nang galit-galit, ha? Nada. Nada, okay. Na nagkasundo sila na magtrabaho na lamang at itigil na ang girian sa pagitan ng Senado at Para Kamara. kayong asot pusa. Para kayong magjojowa, away bate, bati ng bate, away ng away, bati ng bate. Ano ba yan? At hinggil nga po yan sa controversial na People's Initiative o yung kanilang PI para sa charter change. Sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naganap ang kasunduan ng referee ang presidente, ha? At kung hindi pa nag-birthday si Manong Johnny kahapon, Hindi mangyayari yan? Hindi mangyayari yan. Malaki pa lang yung 100 years, ha? Yes. Malaking bagay pala yan. Napakalaking bagay ho na mapabilang ka sa 100,000. Ay, yung 100 years. 100 years pala. 100 years. Susunod na raw si Joseph, ha? Joseph. Ba, si dating presidente. Ay, oo. Estrada. Oo nga pala. Nandun din kahapon. Andun. Andun din. Pati si dating First Lady Imelda Marcos na. Lahat ng mga centennial. Oo. Lahat, halos lahat. At nang tanungin nga kung titigil na o tutuldukan na ang world war sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at Kamara, sinabi ni Senador Zubiri na depende pa ito sa mga kongresista. Kama pa yan. Kama. Kala ko period. May disclaimer pa pala ito. Hindi ako naniniwalang period yan. Kama eh. May kama. Sa makatuwid, desisyon na pa rin. Kumbaga may sarili naman daw kasing desisyon, may sariling opinion ng mga kongresista. At dahil dyan, inaasahan naman magkakaroon ng smooth flow sa bicameral conference committee meetings at sa Commission on Appointment hearings. Iginiit pa ng Senador na eto matindi. Hindi niya mapipigilan ang ginagawang investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na PI signature campaign. Tandem! Bigat talaga ng PI na yan, ano? Samantala, magpapatuloy ang PI. Kasasabi lang natin. Hindi nyo maaawat ang PI para po maamyendahan ng saligang batas. Yan po ang inanunsyo ni Noel Oñate, led convener ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action sa kabila ng investigasyon ng Senado tungkol dito. Ayon kay Oñate, walang makakapigil sa nabanggit na signature drive at tanging ang pagsuspindi lamang sa pagtanggap ng mga dagda ang maaaring gawin ng Commission on Elections. Agit pa ng grupong pirma, hindi rin pwedeng ipahinto ng Supreme Court at Kongreso ang signature campaign dahil karapatan ito ng mamamayan. Ganun pa nakatindi yan, ha? Pati Supreme Court, hindi pala pwedeng wala. Mamamayan daw yan, eh. Matindi. At speaking of pachacha at PI, handa naman ang Kamara na makipag-usap sa Senado para matapos na ang bangayan sa isinusulong na economic charter change o chacha. Ito naman ang tiniyak ni House Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. hinggil sa issue. Ayon kay Congressman Gonzales, patuloy ang pakikipag-ugnayan ni House Speaker Martin Romualdez kay Senate President Juan Miguel Zubiri upang humupa na ang tensyon ng bangayan ng Kamara at Senado sa resolution of both houses number 6. Nanawagan din
si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na tuldukan na ang character assassination o pag-atake at kanyang binigyang diin na hindi mabuting nag-aaway ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Tandem! Ito, mabigat itong nananawagan na ito, ha? Kilalang kilala nyo. Okay. Inanawagan po si dating, kilalang kilala nyo to, Executive Secretary Vic Rodriguez. Na nabaliwala yan sa banda huli, di ba? Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patigilin na raw yung mga kalyado niya sa Kongreso sa pagtutulak ng People's Initiative para pumamendahan ang saligang batas. Kasunod ito ng pagtutol na tinutulan din ni dating Executive Secretary Rodriguez saan niya peke yung People's Initiative na yan na sinusulong ng ilang kongresista at local government units. Ayon po kay Attorney Rodriguez, na attorney po ni Presidente dati, ha? Pinutol niya ng People's Initiative ang pagkakaisa na kanilang binuo. Dagdag pa ni Rodriguez, hindi kinikilala at binibigyang halaga ng PI ang saligang batas. Tandem! Inimok naman ni Senator Amy Marcos ang Commission on Elections na ibasura na ang mga lagdang nakolekta ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o grupong pirma na isang illegal identity. Entity. Ayon kay Senator Marcos, nakahanda siyang maging author at sponsor sa hiling ng COMELEC na lumikha ng batas upang linisin ang voters registry. May pruweba rin aniya siya na organisado ang pangangalap ng lagda para sa PI. Una nang ipinag-utos ni COMELEC Chairman George Garcia na itigil na ang verifikasyon ng mga naisumiting lagda. Iginiit naman ng senador na malayo pa ang halalan sa 2025. In 2025, malapit na eh. Actually, ngayon pa na. Andyan na ho. Pero ang malayo ho talaga, in 2028. At maaari raw itong buhayin ng mga nagsusulong ng PI. Talagang tindi ng PI. Kaugnay pa rin sa PI pa rin yan? Hindi na. Ipatatawag naman ni Senador Amy Marcos ang mga opisyal, PI pa rin, ng Department of Budget and Management sa susunod na pagdinig yan, hinggil sa PI para po sa charter change. At gate ng Senador, dapat daw ipaliwanag ng DBM. Bakit? Meron bang connection ng DBM dyan sa PI? Pati DBM. Okay, bilyon-bilyong pisong insertion sa national budget na hinihinala na may kaugnayan din daw sa Chacha. Ito naging desisyon ng presidential sister matapos pumahungkat na naglaan ng 26.7 billion pesos para po sa AKAP program. Ganda ng pakinggan, AKAP o ayuda na para po sa kapos ang kita na anyay hindi dumaan sa Senado. Saan dumaan yan? Sa ilalim? Baka. Under the table? Sa hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms na pinamumunuan po ni Senador Marcos, sinabi nito na may nakuha siyang mga text message o umano ni Speaker Romualdez sa mga kongresista na dapat dumaan sa Office of the Speaker ang ilang mga programa tulad ng AKAP at AICS. Tandem! Okay pa rin sa Bangayan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, kaugnay pa rin po sa PI. Senate President Zubiri at Speaker Romualdez muling mag-uusap sa susunod na linggo. Ano kaya klaseng usap yan? Yan ang hindi ko alam. Maboting usapan ba yan? Alamin natin kung kailan kaya partikular magaganap yan pong kanilang usapan. Detalye ay hatid ni Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Muling mag-uusap sa susunod na linggo sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang mga trabaho na dapat na pagtulungan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kahapon sa ika-100 kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, nagkita at nagkamayan na rin itong sina Zubiri at Romualdez. Ang kay Zubiri, magandang balita dahil nagkausap sila ni Speaker at nagkasundo na magtrabaho professionally para sa kapakanan ng ating mga kababayan at itigil na ang bangayan. Aminado si Senate President Zubiri na hindi maganda na palaging nagbabangayan at nag-aaway silang mga mambabatas, kaya't nangako sila na sa susunod na linggo ay itutuloy ang pag-uusap dahil
naging mabilis lang ang kanilang pagkikita kahapon sa Malacanang. Nagkasunduan niya sila na magkatuwang na magtrabaho sa mga panukalang batas na dapat nang ipasa para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Ayaw pa kayo magbati-bati, Din mo, puro kayo away, hindi ahaba buhay nyo. Kagaya ni Senador Enrile. Tinan nyo, may sekreto si Senador Enrile sa pagiging centenarian niya. Ayun. Kinuwento po yan kay Pangulong Marcos. Ayan. Aba, hindi alamin natin ang detalye ng balitang yan. Magbubula po kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Alamin na natin. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakanganga raw na sa edad na 1 taong gulang ay nananatiling aktibo at produktibo sa paglilingkod sa bayan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Itong sinabi ni PBBM sa pagdiriwang ng karawan ni Enrile sa Malacanang kung saan ibinahagi ng Pangulo ang anyay sekreto ni Enrile sa pagiging ganap at aktibong individual sa kanyang edad. Sa halip daw na isipin ang kanyang edad, tinutuon na lang ni Enrile ang kanyang atensyon at lakas sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa Pangulo, pinapakita ni JPE ang dedikasyon at determinasyon na magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng kanyang matandang edad. Sinabi pa ni PBBM ang kahalaga ng dedikasyon, determinasyon at hindi pagiging hadlang ng edad sa paglilingkod sa bayan na siyang sekreto raw ni Enrile. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. May dagdag lang din natin, centenarian, kasama rin ho dyan si Apo Wangod, yung mambabatok, yung traditional tattoo artist po dyan sa... Nandyan? Oo, nandyan. Ito nga pala, nakita nyo ba kung paano hinipan ni Manong Johnny yung 100 kandila? Nakita ko. Hihingalin kaya yun. Pero siya hindi, no? No. Hindi. Hindi na ubusan ng hangin. Hindi. We believe na ako. 100 yan, ha? Pareha sila Ilocano. Diba? Pareha sila Ilocano, diba? Baka ang sikreto nila yung ikmo. 100 yung ikmo, diba? 100 kandila? Oo. Mahihirapan ka ron, ha? Matindi. Okay. Speaking of mga kongresista pa rin ho, mga senador, mga mambabatas, naglabas naman ng resibo. Ang Kamara, may resibo. May resibo ba? Kaugnay po doon sa 26.7 billion pesos na ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program na aprobado ni Senador Amy Marcos at iba pang miyembro ng Senado. Ayun. Eto na po, inihayag ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales Jr. na nilagdaan ni Senador Marcos ang Bicameral Conference Committee report sa 2024 National Budget para sa AKAP program. Bahagian niya ito ng 2024 National Budget at binigay nila ang basbas dito ng aproba ng 5.7 trillion peso national budget ng Senado noong November 28, 2023. Ang pag-question umano sa 2024 budget ay nangangahulugan ng pag-question din sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kapatid ni Senador Marcos. Iginiit din ni Gonzales na hindi si Speaker Martin Romualdez o sino mang miyembro ng Kamara ang magbibigay ng ayuda sa mga pamilyang kapos ang kita sa ilalim ng AKAP kundi ang DSWD. Mamaya po, susubukan ho nating makuha ang panig po ng DSWD hinggil po dito sa issue rin ho na ito. At kaugnay nga ho niyan, iminungkahi ni Senador Marcos na magsagawa ng hiwalay na pagdinig sa AKAP na anyay misteryosong lumitaw ngayong 2024 lamang. Samantala, ipinagpatuloy ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon sa suhulan hinggil sa People's Initiative kung saan lumutang nga ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP na sinasabing bahagi umano ng suhulan para sa charter change. Tandem! Samantala, umabot na sa 85 katao ang patay sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. At batay po sa datos ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 38 katao ang nawawala pa rin habang aabot na sa 32 ang sugatan sa naturang insidente.
Kaugnay nito, isa si Chad Lawrence, 17 taong gulang, sa 14 na katao na nasawi na inailibing na sa isang public cemetery malapit sa Mawab, habang pito pang biktima na hindi makilala ang pansamantalang inilibing Mako. Inanunsyo naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga, bubuo sila ng tent city sa Purok 82 Tinago, Barangay Elizalde na pagmamayari ng Diocese ng Taragum bilang pansamantalang bahay ng mga nakaligtas sa pagguho ng lupa. Samantala, itinigil na po ng mga otoridad ang search and rescue operation sa nabanggit na lugar. Tandem! Pabalik po ang tandem makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mga tagapagtangkilik. Oras, 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng morning. Pa rin po ng inyo po nag-iisang tandem sa oras na 32 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita, nagpaabot ng pakikiramay ang National Anti-Poverty Commission, Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council sa pamilya ng mga nasawi sa landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Kasunod nito, binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na protocol sa lahat ng mining operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Hinimok din ng komisyon ng Apex Mining Company, Davao de Oro Provincial Government, maging ang DENR na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa nasabing trahedya. Mapila rin ang grupo sa DOLE sa DOLE na suriin ang Occupational Safety, Health at Environment Policy ng Apex at tulungan ang mga naapektuhang manggagawa. Tandem! Kaugnay na balitang yan, umakyat na sa 127,000 families ang apektado po ng pagbaha at landslide na dulot ng sama ng panahon sa Davao del Norte. Sinabi ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy na ito'y batay sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pero patuloy ang ginagawang assessment hinggil sa pagguho ng lupa. Dagdag pa ng Vice Governor, batay sa partial latest report na ibinigay nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pumalo na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa kanilang probinsya. Samantala, nilinaw naman ni Vice Governor Uy na bagamat maraming pamilyang apektado ng kalamidad ay wala nang tumutuloy ngayon sa mga evacuation centers sa lalawigan. Tandem! Aprobado na ng pamahalaan ang additional emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Davao Region. Ayon kay Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy, nasa 70,000 ang initial beneficiaries ang inaprobahan sa kanilang lalawigan. Gayunman, agad anyang tumugon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa hirit nilang dagdagan ang mga benepisyaryo ng programa sa kanilang lugar. Nasa 9,000 benepisyaryo na anya ang nakatanggap ng ayuda noong nakarang linggo, habang nasa 3,000 ang nakakuha kahapon at 3,000 iba pa ang makatatanggap naman ngayong araw. Sinabi rin ni Uy na nasa 200,000 hanggang 300,000 food packs na ang naipamahagi sa kanilang mga constituent. Tandem! Ikinalugod naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang milyong dolyar na halaga ng tulong na ibinigay ng Amerika para sa mga nasalanta ng matinding pagbaha at landslides sa Mindanao. Personal na nagpasalamat ang Pangulo kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carson, sa courtesy call nito sa Malacanang. Ibinida naman ni Ambassador Carson ang ibinigay na $1.25 million o 70 million pesos na halaga na tulong ng Amerika. Ikinagalak din ng Washington na magpadala ng dalawang C-130 aircrafts mula po sa Indo-Pacific Command para po sa paghahatid ng relief assistance. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA para po sa disaster response. Tandem!
speaking of panahon, trabaho ng Task Force El Nino extended o pinalawig sa peak season ng pagtama ng tagtuyo. Kabuuan ng detalye buot kay Patrol 13 Gilbert Perez. Iginiit ng pamahalaan na hindi pa magtatapos ang trabaho ng Task Force El Nino sa pagwawakas ng tagtuyot sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho kahit humupa ng El Nino na inaasahang pagsapit ng Hunyo. Paliwanag ni Villarama, maaaring umabot pa ng Setyembre ang kanilang trabaho dahil kailangang patuloy nilang tutukan ng mga labis na apektado ng tagtuyot. Dapat niyang tiyakin na may hahatid ang mga kinakailangang tulong kahit tapos na ang El Nino. Anya, hindi raw ibig sabihin na terminated na ang tagtuyot ay terminated na rin ang asiste na para sa mga tinamaan ng kalamidad. Sa ngayon, 2 rehiyon ang pinakagrabe raw na apektado ng El Nino. Ito ay ang Region 6 at Region 9. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapabot naman ng tulong ng OVP o Office of the Vice President sa mga lugar na naepektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao Region. Dapat na umabot na sa halos 4,000 pamilya ang nabigyan ng relief bags ng OVP sa lungsod ng Davao, Davao de Oro at Davao del Norte. Pinasalamatan din ng tanggapan ng mga responder at volunteer na walang sawang umagapay sa mga epektadong residente. Samantala, tiniyak naman ng OVP na magpapatuloy ang pamamahagi ng libo-libong ayuda sa rehiyon ngayong linggo. Tandem! Pinagtibay naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang isang resolusyon na magpapadali sa access ng mga local government units sa NDRRM Fund. Gagamitin ang naturang pondo para sa repair, construction at rehabilitation ng mga nasirang infrastruktura dulot ng kalamidad. Kung dati ay mga 4th hanggang 6th income class LGUs lamang ang prioridad ng gobyerno, ngayon ay matatamasa na rin ng mga 1st hanggang 3rd income class LGUs ang kaparehong benepisyo. Ayon sa NDRRMC, napapanahon ang ginawang pag-amyenda sa Disaster Fund dahil mahalaga ang suporta ng national government sa LGU. Matatanda naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni ng mga sirang infrastruktura, lalo na kung ito ay gagamitin para sa response operations. Tandem! Patay ang isang individual matapos bumagsak ang isang bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Parish sa barangay Tungkong, Mangga, City of San Jose del Monte, Bulacan habang nagsasagawa ng banal na misa kasabay ng Ash Wednesday pasado alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Luneta Morales, 80 anyos, na nakatira sa De La Costa 3, Barangay Graceville sa nasabing lungsod, habang sumampa pa sa 63 ang bilang ng mga sugatan dahil sa insidente. Tandem! Sa iba pang balita, ginawara ng Medal of Merit si Maria Wangod Ogay, ang pinakamatanda at kaisa-isang natitirang mambabatok ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambag ni Wangod sa pagpepreserba ng tradisyonal na sining at kultura ng Pilipinas na nagbibigay daan upang makilala ito sa buong mundo. Ayon kay Pangulong Marcos, naging kahanga-hanga si Wangod sa ginawa nitong pagbasag sa gender stereotype sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagtatato sa isang larangan na dating inaakalang para lamang sa mga lalaki. Kahapon kasi sila magkakasama, the centenarians. Dahil dito, binansagan din ni PBBM si Apo Wangod bilang enabler for unity at national treasure. Tandem! At
eto pasintabi kapag tapos niya magtato, yung mga nagpapatato, 'di ba? Di ba, Ate Iyas? Inaano niya, hinihipuan. Bakit? Oo, ganun 'yun. Ganun 'yun. Yung tinatatuan niya. Oo, yung babae yan, ha? Babae, lalaki. Mapa babae, mapa lalaki. Okay. Pero si Apo, ano siya? Lalaki, babae? Babae. Magpapatato ako. Magpapatato ka? Babae pala eh. Hindi ko nga rin alam kung nagpatato rin si Manong Johnny kahapon. Sino ba nagpatato kahapon? Kay Apo Wangod. Alamin nga natin. Sige. Alamin natin kay Gilbert, ha? At nga, meron Ponce Enrile, si Manong Johnny. At si Apo Wangod. Tinawag na Extraordinary Centenarian. Alam ko nagpatato si Manong Johnny. Alamin nga natin ang detalye niyan mula kay Gilbert Verdes. Tinawag na pambihira o extraordinary centenarians ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sina Apo Wangod at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos pangunahan ng parangal para sa 2023 Outstanding Government Workers at selebrasyon ng ika-100 taong karawan ni JPE sa mismong araw ng mga puso sa Malacanang. Nagpakuha rin ng larawan ng presidente kasama sina Enrile at Wangod na isang 106 years old na tattoo artist mula sa lalawigan ng Kalinga. Si Wangod ay ginawaran din ng presidente ng Presidential Medal of Merit para sa natatangi nitong kontribusyon sa pagpapanatili ng kulturang Butbut Kalinga o yung traditional na tattoo na kilala bilang fatok o watok. Samantala sa hiwalay ng mga aktibidad, kinilala ni Pangulong Marcos ang ambag ni Enrile na sa kabila daw ng pagiging centenarian ay tinutuon pa rin ang atensyon at lakas sa paglilingkod sa bayan. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa bilang may totong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Mamaya, pagdating ni Gilbert, tingnan nyo kung may tato. Si Gilbert. Hindi nyo alam, may tattoo yan. Tingnan natin alam. Actually, may natatuan yan. may tattoo talaga siya. Ang tanong lang, kung nadagdagan ba? Tingnan natin mamaya. Ayan, pag-uwi niya na. Sige. Sisilipin natin kung nagpatattoo ba si Gilbert kay Apo Wangod. Sa iba pa ring balita, nananatiling positibo sa red tide toxin ang 8 baybayin sa bansa. Batay ito sa pinakuling shellfish bulletin na inilabas ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang sa mga lugar na nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison ang Dawi sa Tagbilaran City, Bohol, San Pedro Bay at Matarinaw sa Eastern Samar, Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Yanga Bay sa Surigao del Sur at ang coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte. Gayun din ang mga baybay ng Milagros sa Masbate at Matarinaw Bay sa Eastern Samar. Kaugnay nito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng BFAR at mga LGU ang paghango at pagkain ng anumang uri ng lamang dagat, shellfish, alamang at iba pang lamang dagat sa mga nasabing lugar. Ligtas namang kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango. Basta huhugasan at lilinising mabuti ang mga ito bago lutuin. Tandem! Tubig dagat yan, yung pinag-usapan mo. Alat yan. Dito naman tayo sa produksyon ng isdang tabang. Ayan, sa tabang naman, tulad ng tilapia, bangos at hipon at ang El Niño phenomenon. Ito ang ibinabala ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesman at head ng Information and Fish Stock Coordination Unit na Sario Briguera hinggil dito sa El Niño na inaasahang tatagal hanggang buwan ng Mayo. Ayon kay spokesman Briguera, pinalawak po ng pamahalaan ng operasyon ng mariculture parks o yung pag-aalaga ng isda upang maiwasan ang kakulangan sa supply at produksyon nito. Kaugnay nito ay iniulat ng BFAR na wala silang natatanggap na ulat kaugnay sa limitadong supply ng isda dahil sa mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang epekto ng El Niño phenomenon. Tandem! Muli po magbabalik ang Tandem makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 16 na minuto bago o 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development na mas praktikal
praktikal ang cash grant kumpara sa pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD Strategic Communications, dumaan sa kanilang proseso kung ano ang nararapat na ibigay na ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps. Iginit ni Asek Lopez na mas mainam kung ang 4Ps beneficiaries ang magdedesisyon kung ano ang mas kailangan nilang bilhin gamit ang cash grant ng ahensya. Tandem! Sasabong yan. Oo. Sasabong o kaya itatayan Ikaw, yan. ano ang gusto mo? Cash o bigas? Lahat ng tao puro cash yan. Yes. Pero kaso, pag hawag ang cash, hindi may bibili yan. Tama. Baka kung saan mapunta yan. Baka nasa ang cash? Nasa sabong. O na. Alam mo naman, masyadong mahilig sa mga tao. Sugal, alak. Sugal, mga, ano pa yung mga sugal nila? Yung mga... bakarat? Hindi naman. So, Hindi. Kasino yan. Pangkasino naman yun. Okay. Samantala, sa latest ng Filipino Mirror, lusot na sa ikalawang pagbasa ang panukalang 100 piso na daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Pinagtibay po ang ng Senate Bill 2534 o ang an act of providing for a 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. Isang linggo makarang sponsoran nito sa plenaryo ni Senator Jinggoy Estrada. Ang SB 2534 ay produkto ng ilang panukalang batas na naglalayong itaas ang minimum wage kabilang ang bersyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na humihili across the board increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ini-adjust ito mula sa 150 pesos sa 100 na kasalukuyang version bill kasunod ng pagtataas ng Regional Wage Board sa minimum daily wage rates mula 30 hanggang 89 pesos. Dahil dito, nanawagan po si Senador Zubiri sa Kamara na aksyonan ang wage increase bills. Tandem! Suportado naman ni Senador Ramon Revilla Jr. ang legislated 100 peso daily minimum wage act. Ayon kay Senator Revilla, matagal nang dapat nagkaroon ng dagdag sahod ang mga manggagawa. Kaugnay nito, pinasalamatan din ni Revilla sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senador Jinggoy Estrada. Ito'y makarating sa Senate plenary ang nasabing panukala. Nabatid na mahigit 4 na milyong obrero ang makikinabang sa oras na maisabatas ang dagdag na 100 pisong sahod sa minimum daily wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Tandem! Ikaw naman ang bibig ng National Economic and Development Authority na magkomento sa panukalang batas na yan na pumasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado para po sa 100 pisong dagdag sahod na minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na hindi pa sila makapagbibigay ng opinyon sa ngayon dahil kailangan ikonsulta muna ito sa lahat ng stakeholders. Tinitingnan muna nila ang posisyon at pananaw ng lahat ng panig mula sa employers, employee at maging sa mga naghahanap ng otrabats o trabaho. Tandem! Sa latest pa rin ng Filipino Mirror, naglaan na ang Department of Budget and Management ang mahigit 32 billion pesos para sa Livelihood at Employment Program ng gobyerno sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon sa DBM, ito ay para sa mga ipinapatupad na proyekto ng Department of Labor and Employment. Ipinabatid ng DBM na napunta ang 28.8 billion pesos ng nabanggit na pondo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program ng DOLE. Inilaan naman ng 2.3 billion pesos sa Integrated Livelihood Program ng kagawaran habang aabot sa 46 million pesos ang ipinagkaloob sa Job Start Philippine Program. Kapag din dito napunta naman ang 488.1 million pesos
sa Special Program for Employment of Students at 707.7 million pesos ang inilaan sa Government Internship Program. Tandem! Samantala, nagtungo naman sa tanggapan ng Department of Health ang health workers mula sa pribado at pampublikong ospital. Yan po naman sa Santa Cruz, Maynila, kasabay ng paggunita ng traditional Valentine's Day kahapon. Ito yung pang panawagan ang health emergency allowance na hindi pa rin nakukuha ng mga ito mula pa noong pandemya. Agit ng Alliance sa Filipino Workers, ilang taon nang naantala ang nasabing allowance. Bukod rito, pinanawagan din ng grupo ang pagbibitiw sa pwesto ni DOH Secretary Ted Herbosa. At kaugnay nito, umapila naman ang AFW sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang hinaing hinggil dito. Tandem! May po magbabalikan niyo po nag-iisang tandem makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, 1 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7.